May re-repair tayo dito. Wall pan ata to mga idol. Wall pan. Yan o. Ito na lang kasi yung dinala sa atin eh. So tingnan natin kung ano yung ano nito. Ayun. Stand pan pala siya mga idol. Yan. Dito nyo siya makikita kung anong ano siya. Model. Ayan o. Size 20 yung LC niya mga idol. Tapos SF. Ibig sabihin stand pan. So ang problema daw nito mga idol ay mahina yung ikot. So testing natin mga idol. Yan. Ayun. Umiikot naman siya mga idol. Ayan o. Malakas naman yung ikot niya. Ang problema nito, check natin, ayan oh, sobrang laki nung ano, nung play niya. So dapat hindi ganyan kalaki yung play mga idol. Kasi kapag ganyan kalaki, mabilis mag-init yung motor na electric pa natin. Yan. So bakit nga ba 'to pinagawa mga idol? Sabi kasi mahina daw yung ikot. So kita naman natin malakas. Panigurado ako dito yung bushing nito alog na. So ayan, sa pag-check ng bushing mga idol, gaganyanin niyo taas baba. Ayan oh. Meron siyang alog. Meron siyang alog. Ayan oh. Merong alog mga idol. Ang problema kapag may alog yung bushing natin mga idol, minsan lumalakas yung ikot, minsan humihina yung ikot. So ganun yung ano, yung nagiging problema. Tapos kapag nag-init na yung motor, minsan tumitigil yung ikot ng electric fan. Tapos kapag malamig na yung electric fan ulit, saka siya aandar. So yun yung problema mga idol kapag may alog yung bushing. So ngayon, baklasin na natin 'to. Ayun oh, nasunog na dito. Sunog. Hmm? Sunog na rin pala dito mga idol, ayun oh. Ano kaya nangyari dito? So tanggalin din natin to mga idol, yan dito. Tanggalin natin para kapag nagawa tayo, maluwag tayo makakapag ano, makakilos. Yan. Okay. Yan. So sundutin natin ang clutch screw mga idol, dahan-dahan. 'Yun. Tapos gupitin natin dito, putulin natin. Okay. So ito nga pala mga idol, bagong rewind ng motor na to, yung nakakabit dito. Kaso ang problema dito mga idol, ayan, ang problema dito, walang nakalagay na thermal fuse. So delikado rin to mga idol, kapag nag-overheat yung electric fan, maaaring masunog yung motor at masunog yung buong electric fan. At kung ano pa, ay baka makasunog pa to ng bahay. So para maiwasan natin yung mga idol, kailangan natin maglagay ng thermal fuse. Thermal fuse mga idol. Lagi tayo maglalagay ng thermal fuse. So ito, meron ako dito thermal fuse mga idol, yan. Ito yung thermal fuse na ilalagay natin para maiwasan natin yung ano, yung magkaroon ng sunog. So ngayon lalagay ko muna to mga idol. Tatanggalin muna natin tong electrical tape na nakakabit sa kanya mga idol, yan oh. Yung electrical tape. So ako talaga palagi ako naglalagay ng thermal fuse kahit anong electric fan mga idol. Kahit sa appliances naman eh. Kailangan may thermal fuse tayo nakalagay para maging safe yung mga customer natin na magpapagawa sa atin, di ba? So kailangan isipin din natin yung kaligtasan ng mga nagpapagawa sa atin. Yan. So dito ko siya, yan, dito natin siya lalagyan ng thermal fuse mga idol, dito sa color green. Yan, putulin natin dito. Yan, tapos balatan natin mga idol dito. Yan.
Tapos ito, balatan din natin to. Yung pinagputulan, mga idol, dyan natin ilalagay yung dalawang paa ng fuse na ikakabit natin. Yan. So, nagpapainit lang ako dito ng ng soldering iron kasi lalagyan natin to ng tingga. Okay, nilagyan na natin ng tingga mga idol. Tapos ito, yung fuse natin, nilagyan ko siya ng shrinkable tube dito para kapag pumutok yung fuse, hindi madami yung winding. So, ganyan yung ginagawa ko mga idol. Tapos, ito. Yan, ito yung color green na pinutol natin. Tapos, ito yung isa, di ba? So, yung isang fuse, yung isang paa, dito. Ilalagay natin dito, ha? Dudugtong natin mga idol. Yan. Hindi pwedeng walang fuse yung electric pan mga idol. Kailangan safety first tayo palagi. Di ba? Tapos, yung isang paa, mga idol, dito naman sa kabila, di ba? Yan, ganyan lang, oh. Yan. Di may nakalagay na tayong fuse at safe na si customer diyan mga idol. Okay. Yan. Tapos lalagyan natin to ng takip mga idol, yan, takip. Tapos yung isa. At siguraduhin nyo kapag maglalagay kayo ng fuse mga idol, yung pinakaulo ng fuse, ididikit nyo sa winding. So kapag hindi nakadikit sa winding yan mga idol, bali wala yung nilagay yung fuse. Diba? Parang nag-bypass lang din kayo ng Nag-bypass lang kayo. Kasi hindi nakadikit yung fuse sa winding. Sa mismong motor. So para, dikit nyo para kapag nagkaroon ng problema, makakat siya ng thermal fuse. At hindi masusunog yung motor ng electric fan at yung mismong electric fan. Mga idol, yan. Okay, meron na tayong thermal fuse mga idol, yan. Safe na si customer yan. Sunod natin gagawin mga idol, papalitan natin ng bushing. Yan, papalitan natin ng bushing to mga idol. So tanggalin muna natin to yung gearbox nya. Yan, tatanggalin natin yung bushing, oh, yun, oh. Sobrang itim na, di ba? Okay. Tapos yung pom niya mga idol, ayun, lubog. So hindi, kapag pilitan natin ng ng bagong bushing, so hindi siya malalagyan ng langis. So ngayon, lalagyan natin siya ng pom mga idol, ng pom. Kasi baliwala yan kahit may nakalagay na pom diyan, Kasi hindi siya nakadikit sa bushing. So kailangan kasi pag maglalagay ng pom, nakadikit ganyan dapat, 'di ba? Para ma-absorb niya yung langis. Ito kasi dito wala, 'di ba? So ngayon, papalitan natin ng bushing tapos lalagyan natin siya ng pom. Itong pom, ito yung nakakatulong para tumagal yung buhay ng electric pan mga idol. Kasi dito nilalagyan yung langis. Yan, dito magi-stack yung langis. Kaya ito yung tutulong mga idol sa electric pan. Ito mga idol, meron tayong bagong bushing, saka bagong shafting mga idol. Papalitan na natin yung shafting nito. Ayan, may gasgas na nakapao na malalim na. So kapag magpapalit kayo ng ng shafting, kailangan sakto. Kailangan magkaparehas mga idol. Ayan, sakto yung haba niya, sakto lang. Okay lang magkaroon ng diferensya kahit konti lang kapiraso. Kapag masyadong malaki yung diferensya mga idol, may magiging problema doon. Maaaring sumayad yung LC sa pinaka-takip ng electric pan. So ngayon papalitan na natin ito mga idol ng bushing. Tapos linisin natin yung dito. Yan, pinaglalagyan ng bushing. Ito yung bagong bushing. Lagyan natin konting langis mga idol. Yan. Yan. Tapos ito yung pom. Yan, napakahalaga niya mga idol. Kaya yung electric pan mga madaling masira, yung mga brand new mga idol, dahil wala siyang ganito. Wala siyang pom na nakalagay sa electric pan. Tapos yung motor niya, yung motor na nakakabit sa ibang mga brand new na electric pan ngayon mga idol ay aluminum, hindi na siya tanso. Kaya madaling masira. Kaya magtataka kayo, isang buwan pa lang yung electric pan na bagong binili nyo ay sira na agad, di ba? So yun yung problema mga idol. Kung bakit mabilis masira yung electric pan. So ngayon, lalagyan na natin 'to mga idol. Ito. Yan. Tapos gagamitan natin na ito, tubo. Sakto yan dito. Yan, okay na. So kailangan lumalaban yung bushing mga idol kapag nagpalit kayo. Kasi kapag maluwag yan mga idol, ibig sabihin hindi okay yung pagpapalit nyo ng bushing. So sa kapag check mga idol, kailangan hindi yan gagalaw sa daliri nyo. Yan. Tapos meron pa ako dyan ginagawa mga idol kapag ganito. So nilalagyan ko yan ng rugby.
makakalas. Yan. Lalagyan natin siya ng rugby dito mga idol sa gilid. Kasi yung rugby mga idol, habang umiinit, tumitigas to. Mas lalong dumidikit. Ayan, lalagyan natin siya dito para hindi siya makalas. So itong diskarte na to mga idol, nalaman ko lang to kay Master Doms. Yan. Sigurado naman kilala niyo si Master Doms eh. Yun yung sinishare ko dati sa inyo. Siya yung mentor ko mga idol. Yan, kaya sa mga gustong matuto na mag-repair at mag-rewind, bisitahin nyo lang yun mga idol. Yung profile niya saka yung page niya. Marami kayong matututunan doon mga idol. Saka libre pa, wala namang bayad yung ano eh. Ang gagawin nyo na lang, manonood lang kayo ng mga videos niya. Tsatsagayin nyo lang mga idol. Tsatsagayin nyo lang kung gusto nyo talaga matuto. Yan, okay na to mga idol yan. Ganyan yung ginagawa ko para hindi siya kumalas. Kasi yung mga bago nagre-repair mga idol, nagpalit sila ng bushing, na-assemble na nila, diba? Na-assemble na nila. Tapos nung inalign nila, tapos kapag pinaandar nila, hindi na umaandar. Yung pala, natanggal yung bushing. Natanggal. So, ganyan yung gagawin nyo mga idol. Yan, ganyan yung ginagawa ko eh. So, depende na lang sa inyo kung paano, kung gagayahin nyo. Tanggalin natin tong clip mga idol para matanggal yung ano. Matanggal natin itong fruit cover. Bushing, lagyan konting langis, tapos pom, lagyan natin ng langis. So ganyan lang mga idol. Ang madalas masira sa mga electric pan, ayan, bushing, tapos shafting, tapos capacitor. Kasi kapag nagkaroon ng problema yung bushing, shafting, manadamay na yung capacitor mga idol. Yon, bali yan tatlo yung mga madalas masira. Yan, lalagyan natin ng langis yan. O, na yan. Yan. Pusin natin ito. Medyo maluwag siya mga idol. Oh. So gagawin natin, pupukpukin natin siya ng flat screw dito sa gilid. Yan, para hindi siya gumalaw. Yan, okay na mga idol. Matigas na siya, lumalaban na oh. Tapos syempre lalagyan din natin siya ng rugby. Yan, okay na mga idol. Napalitan na natin yung dalawang bushing.
Sunod, ito yung papalitan natin mga idol, yung shafting. Tapos gawa tayo panukat mga idol. Tayo panukat. Yan. Ito yung panukat natin. Ito yung luma mga idol. Tapos papalitan natin ng bago. Yan. Sakto na mga idol. So wala tayong available na 2 UF mga idol, kaya ginawa natin dalawang 1 UF. So pwede naman to mga idol yan. Kasi problema, wala nang magagamit yung yung pinsang ko. Sa pinsang ko kasi itong electric pan na ginagawa natin mga idol. So kailangan ngayong araw mabigay natin. Eh anong oras na ngayon mga idol? Alas 6 na ng hapon. So sarado na yung pagbibilan natin. So ito, check natin kung 2 UF na siya. Hop. Kasi may, ayan, check natin mga idol. Ayan o, 2 UF yan. Pwede yan mga idol, 2.1 okay lang yan. So ngayon, assemble na natin ito mga idol. Ayan, okay na mga idol. Ayan. Tig 1 UF yan mga idol. Ayan, okay na. Tapos ngayon, assemble na tayo. Ayan, okay na to mga idol. Saksak na natin. Sobrang lakas oh. Ayan, okay na.